pwede naman daw walang confidential funds ang Office of the Vice President. Pero kung meron, mapapadali raw nito ang trabaho. Bukod dyan, sinita rin ang OVP sa pagkakaroon ng sandamakmak na security personnel. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Kung sa Kamara, tumagal lang ng 15 minuto ang pagdinig sa budget ng Office of the Vice President at walang lumusot na tanong, iba sa Senado. Isa't kalahating oras sumala ang OVP dahil sa sandamakmak na tanong ng mga senador. Kabilang sa mga binusisi ni Senator Amy Marcos ang mahigit 400 security personnel ng OVP. Bakit anya ang dami naman masyado? Is there an explanation for such a large number as has been criticized? As to the number of VP-SPG personnel, the determination on the number and deployment of VP-SPG personnel is largely dependent on the assessment of the AFP and the PNP. Dagdag paliwanag ng OVP, ang 433 na security personnel nila ay para rin sa proteksyon ng kasalukuyan at mga susunod pang vice-presidente. Ayon kay VP Sara Duterte, wala silang ginagastos para sa security personnel dahil galing sila sa AFP at PNP, kaya ito rin ang nagpapasweldo sa kanila. Bukod dyan, mainit din ang ilang senador sa 500 million pesos confidential funds na hinihingi ng OVP. Paulit-ulit na tanong ni Senator Risa Ontiveros, ano-ano bang proyekto ng OVP ang mangangailangan ng confidential funds? Which mandates of the Office of the Vice President will be supported by the aforementioned allocation of the confidential funds? All of the projects of the Office of the Vice President use the confidential funds that is intended for the safe, secure, and successful implementations of programs, projects, and activities and engagements of me and all the satellite offices, including the central office of the Office of the Vice President. Kabilang sa mga paggagamitan daw ng confidential funds ang mga peace building, Million Trees Program, pagbabago advocacy at libreng sakay program. Sunod na tanong ni Senator Ontiveros, bilang civilian agency, nagsasagawa raw ba ng sariling surveillance activities ang OVP at ginagamitan raw ba ito ng confidential funds? Sagot ni VP Sara, we did surveillance of complaints from constituents in Bulacan with regard to the selling of OVP assistance and the selling of tupad projects in Bulacan, and there was a surveillance operation that was run by the VP-SPG for about a month. Dagdag pa ng bise, ang mga nakakalat nilang impormasyon ay ibinabahagi rin nila sa AFP at PNP. Giit niya, kayang tumayo ng OVP ng walang confidential funds at hindi nila ito pinagpipilitan. We can live without confidential funds. But of course, our work will be much easier if we have the flexibility of confidential funds. Susunod daw sila sa kung ano mang mapagdesisyonan ng Kongreso. Bago natapos ang pagdinig, may mga senador na nagpahayag ng suporta para sa budget ng OVP. Pinuri rin nila ang trabaho ni VP Sara. But I'm also here to stare at the Vice President because she's so beautiful. Sa huli, lumusot din sa committee level ang nasa 2.385 billion pesos na hinihinging budget ng OVP, kasama ang kinikwestyong confidential funds. Nagbabalita mula sa Frontline, Mayan Los Baños, News 5. Pinuna ni Senator Raffy Tulfo ang DepEd sa anyay pang-aabuso sa tuwing may Parent-Teachers Assembly Meeting o PTA meeting sa mga eskwelahan. Sa budget hearing ng ahensya, inungkat ni Tulfo ang madalas na paghingi ng kontribusyon ng mga guro para sa electric fan, chalk o sa iba pang gamit sa eskwela. Pangingikil daw ito. Agad namang dumipensa si Vice President Sara Duterte na tumatayo ring DepEd Secretary. Anya, bagamat voluntaryo ang paghingi ng kontribusyon, may magagawa ang senador para tuluyan itong ipatigil. Ayon pa sa DepEd, may chalk allowance kaya bawal manghingi ang guro para rito.
they must answer these questions because itong question ko po, galing po to sa mga magulang na mag-aaral. Kasi po, I told them na hayaan nyo, pagdating doon sa hearing, sa budget, i-raise ko to. Kung hindi nyo ako pagsasalitain dito, then... pinagsasalita naman po kayo. Hindi, kasi sinasabi, wag daw sagutin. Hindi, the VP would like to be the one to answer the question. Okay, thank you. We're teaching these kids to be corrupt when they grow up. How and why? Because they know, and they knew, na yung paghingi sa kanilang contribution ay pangingikil. Sir, so pag lumaki po itong mga estudyante, makikita nila na okay lang pala yung mangingikil kasi si teacher nangingikil sa amin. Number one, you asked the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga PTAs. Una, wala pong kapangyarihan na para ipatigil yan. Pero however, meron pong kapangyarihan ng DepEd na para ipatigil po yung tinatawag na voluntary contribution sa PTA. Naungkat din ang higit 221 million pesos na confidential funds ng ahensya noong 2022. Galing daw kasi ito sa Office of the President. Kinumpirma at dinipensahan ni VP Sara ang pondo. Anya, sumunod ito sa tamang requirement. Sa huli, lusot sa committee level ang 2.4 billion pesos na hinihinging pondo ng DepEd. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.